Hi guys, and ayan nga, today is ito na yung ating mga hinarvest na strawberry from the farm. Ayan, ihugasan ko lang siya dahil piprepare natin ito para sa ating gagawin na strawberry cheesecake. Ayan, ang paborito ng bayan. And ayan, for the go. At dahil nga naparami yung ating fruit picking ng mga strawberries, kaya ayan, gagawan siya natin ng paraan dahil ang life nitong strawberry is only couple of days and then magiging soft na yan. Kaya ayan, gagawa tayo ng desserts from strawberry fruit. Una nga is tinanggalan ko siya nitong mga green sa dulo and then hihiwain ko siya ng 2 slices and then ilalagyan natin sa pot dahil later is iboboil natin yan and then lalagyan natin siya ng konting sugar. Iboboil lang natin to ng mga couple of minutes hanggang sa lumambot na itong ating mga strawberry and habang nag-aantay tayo niyan is ipiprepare naman natin itong ating gagawin na base. Ang ginamit ko lang dito is yung ginger biscuit and then itong malt biscuits. Ayan, durug-durugin ko lang siya and then ilagay ko lang siya dito sa ating crusher and then para maging fine yung kanyang texture. And kung wala naman kayo nitong crusher is okay lang yan dahil may other paraan pa naman. Ilalagay nyo lang ito mga biscuit sa isang plastic sealed and then saka nyo dudurug-durugin hanggang maging fine yung kanyang texture. And then ayan, after natin siyang crush ng ganyan, very fine dapat para wala siyang buo-buo mamaya kapag ginawa natin yung ating base. And kapag natapos na natin itong i-crush ng very fine is mag-met lang tayo ng butter. Ayan, nag-met lang ako dito ng 150 grams of butter and then ayan, ilalagay ko siya dito sa ating fine crust biscuit, ayan, para magiging bind siya nitong ating base. Ayan, ito yung ilalagay natin doon sa pinaka bottom ng ating gagawin na cheesecake. Ayan, pwede din naman kayong gumamit ng any biscuits, depende sa inyo kung ano yung gusto ko, pero ang ginawa ko dito is itong malt and ginger, pinaghalo ko siya para naman may masarap yung lasa niya. And ayan, after natin makombine itong ating salted butter and then itong ating biscuit, ayan, ilalagay naman natin siya dito sa ating round tin. And then saka natin pipisain ng ganyan sa gilid using this rolling pin para maging pantay yung kanyang pagka round. And then after this procedure is isa-set lang natin siya sa fridge for couple of minutes, like 30 minutes para mag-set siya. And then ayan, balik tayo dito sa ating strawberry. Kapag medyo buo-buo pa siya, is pwede nyo siyang i-blend ng konti para hindi siya masyadong chunky. Ayan. And then, kung wala naman kayong pang blender, pwede niyo gamitin itong wooden spoon and then pirat-piratin nyo lang hanggang sa maging small na yung kanyang texture. And then, dito sa isang container is pinaghati ko siya dahil itong isa is gagamitin ko like strawberry jam. Ilalagay ko siya after dun sa base and then saka ko siya lalagyan ng cream cheese. And then, ayan, i-mix ko lang siya hanggang mag-smooth and fluffy. Bihira kasi ako gumawa ng cheesecake dahil medyo matrabaho siya. Hindi kagaya ng mga regular cakes na madali lang siyang gawin. Ito medyo madami siyang proseso, pero masarap naman siya kapag nagawa. And then, nilagyan ko din nga pala siya nitong half ng cream cheese na minelt ko kanina. Ayan, and then saka ko ibabalik ulit sa fridge ng another 30 minutes para mag-set up ulit siya. And habang nag-aantay nga tayo dito sa ating set up na una natin ginawa, is gagawin naman natin itong ating pang second layer. Ito yung jam, tapos nilagyan ko lang siya ng konting gelatin para mag-set ulit. And then, after 30 minutes, ayan, ipo-pour ko lang itong ating strawberry jam dito sa ating second layer. Ayan. And then, after nyan, is ibabalik natin siya sa fridge for setup like 30 minutes again. Ayan. And then, habang nag-aantay tayo ng 30 minutes, is gagawin naman natin itong ating pinaka-last na procedure. Ito yung ating natirang cream cheese. And then, naglagay ako ng heavy cream. And then, i-blend ko lang siya. And then, ilalagay natin yung ating strawberry mixture dyan. Dito sa ating mix na cream cheese and heavy cream. Bali, yung ginamit ko nga pala dito na sweetener is yung condensed. Hindi na ako gumamit ng sugar. And dahil ang available ko naman dito is condensed, sayang naman. Kaya yun na lang yung gagamitin ko. And then, para hindi masyado siyang matamis. Ayan. I-mix lang natin lahat itong ating strawberry. More strawberry, mas masarap. Ayan. Wow! I-mix lang natin siya all together hanggang sa mag-combine. And then, mas maganda kasi kung medyo may chunky na strawberry dito sa ating last layer. And then, after nyan is lalagyan natin siya ng more strawberry pa ulit. Ayan, and then ito na yung kanyang pinaka-finished product. Ayan, pink na pink talaga. And then after 30 minutes is medyo matigas na nga yung ating second layer, kaya ilalagyan na natin itong ating third layer. Ayan, ito na yung ating pinaka-last. And then isi-set up naman natin ito sa ating fridge for 4 hours at least and up to overnight, mas maganda. And ito na yung ating finished product. Ayan, it's very yummy. Thank you again and see you again later for my next videos. Bye-bye!